Palaban ng kumpanyang Unioil, inunahan ito ang mga nakatakdang rollback ng Big Three at ang iba pang kumpanya ng langis mamayang hating gabi. At hindi lang yan, dinaig din ng Unioil ang 2 pisong bawas presyo sa gasolina ng lahat ng kanilang kakompetensyang oil company. Saksi si Susan Enriquez. Maganda ang ngiti ng mga tauhan ng Unioil sa Quezon Avenue nagdatan namin ngayong gabi. Talaga raw kasing lumakas ang benta nila matapos maunang mag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Yung mga ibang customer na dati sa ibang istasyon, pupunta dito. Ang Shell ang unang nag-anunsyo ng di inaasahang 2 piso kada litrong rollback na mabilis na sinundan ng anunsyo ng Chevron at Petron at kalaunan ng iba pang oil company. Pero nang humabol sa pag-anunsyo ang Unioil, bukod sa inunahan nila ang Big Three sa pagpapatuwad ng bawas presyo kaninang alas 10 ng gabi, itinapat pa nito ang mas malaking 3 piso kada litrong bawas presyo sa kanilang gasolina. Hahabol naman ang total sa rollback bukas alas 6 ng umaga. Dahil sa ekipitong bawas presyo, pumapalo na lang sa 52 pesos ang gasolina, 51 naman ang diesel at halos 54 pesos ang kerosene. Mula nitong Hunyo kasi, 35% na ang binaba ng presyo sa world market. Pero kung ikukumpara ng Marso kung kailan huling nasa $95 level ang krudo, mas mataas pa rin ang 7 piso ang gas at 12 pesos naman sa diesel ang local pump prices ngayon. At sa kabila na nakaubang na pagbubuwas ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ng supply ng langis, kampante ang Unioil na makapagbibigay pa sila ng rollback sa susunod na linggo. For the month of September versus average on the month of August. So doon makikita yon kung in October meron tayong mga rollback. Bagay na ikinatuwa ng mga motoristang nagpapakarga sa Unioil. Nakakamura siguro. Medyo parehas kasi ang litro rito eh. Mura, ma'am. Pero ang Shell, di tiyak kung may mabibigay pang rollback lalo't may mga kailangan pa raw silang bawiin. We cannot speculate what can happen between now and October. We continue to assess our price adjustments on a weekly basis. Gayunman, natutuwa ang Department of Energy sa pag-arangkada ng kompetisyon sa mga oil company. Pero hindi pa rin kontento ang mga transport group gaya ng Piston at Fedudap. Kailangan daw kasi umabot sa 46 pesos ang presyo ng diesel. Sakasakali, ibabalik din daw naman nila sa publiko ang benepisyo. Yung 1 peso and 50 centavos after 4 kilometers, pwede kami magbawas ng 10 centimos kada kilometro. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Bumagsak na sa 47 level ang piso kontra dolyar, pinakamababang halaga sa loob ng 1 taon. Bagamat good news ito sa mga kaanak ng mga OFW, hindi naman ito magandang balita para sa gobyerno. Saksi si Michael Pahatin. Tiyak na happy ang pamilya na may halos 9 na milyong OFW dahil sa pagtaas ng presyo ng dolyar na pumatak ngayon sa 47 kada piso. Ang pinakamahinang halaga ng piso sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin kasi, mas malaki katumbas na padala ngayon kumpara noong mga buwan ng Abril hanggang Agosto, kung kailan nasa 41 hanggang 45 lang ang palitan. Pero ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod, sad news naman ito para sa gobyerno, lalo't umaasa ito sa bilyong-bilyong dolyar na remittance na pinapadala ng mga OFW. Ang gobyerno ang hindi magiging happy kasi ang dami nating utang na nasa dolyar, foreign currency. Sa pananaw ni Monsod, hindi indikasyon ang pagtaas ng dolyar at pagbaba ng piso na nangangahulugang malakas ang ekonomiya ng Amerika at mahina ang sa Pilipinas. Has nothing to do with that. As a matter of fact, ngayon tumataas ang presyo ng dolyar and the American economy is very weak. At kung mahina man daw ang ekonomiya ng Amerika, ang mga nagpapadalang OFW pa rin daw ang nasasaktan. What they are doing actually hurts them. But eventually it will go up, like now, for example. Gayunman, inaasahan na rin daw na lalakas ang piso tuwing papalapit ang Kapaskuhan dahil sa remittance ng ating mga OFW. Pero ang dapat daw intindihin sa pagbaba o pagtaas ng piso o dolyar ay ang kalagayan ng ating ekonomiya at epekto nito sa lokal na merkado. I would rather that the dollar is expensive or the peso is cheap. Because kung ang peso is cheap, talaga naman mas encouraged ang ating exports at mas discouraged ang ating imports, hindi ba? Kailangan natin yung exports na yan para mabayaran natin yung imports, hindi ba? Michael Pahatin ng inyong saksi. Samantala, gugulong na po ang investigasyon ng 3-man panel ng Department of Justice hinggil sa umunoy suhulan sa Court of Appeals. Layong alamin ng lupon kung sino-sinong maestrado ng Court of Appeals ang tinangkang suhulan o nasuhulan. Aalamin din kung sino ang nanuhol at kung kanino nanggaling ang pera. Saksi si Carlo Lorenzo.
Kasabay ng mga papuri sa mabilis at matatag na aksyon ng Korte Suprema sa kontrobersyang kinasangkutan ng ilang maestrado sa Court of Appeals, ang mga punang bitin pa rin ang inilabas nitong desisyon dahil uminog lang sa mga naging pagkukulang at paglabag ng 5 maestrado sa mga patakaran ng hudikatura, ilang tanong pa ang naghihintay ng kasagutan. Isa na rito ang tinukoy ng korteng tila espesyal na interes ng sinibak na si Associate Justice Vicente Rojas sa corporate case ng Meralco laban sa GSIS. Mismong ang korte ang nagsabing sang-ayon ito sa obserbasyon ng panel of investigators na nakita ito sa pagmamadali ni Rojas na magdesisyon sa kaso ng Meralco. Pero ano nga ba kung meron man ang interes ni Rojas sa kaso? Matatanda ang nag-ugat ang gulo sa Court of Appeals sa ibinunyag ng suspendidong si Associate Justice Jose Sabio Jr. na tangka umanong panunuhol sa kanya ng negosyanteng si Francis Roa de Borja. 10 milyong piso raw ang alok, kapalit umano ng pag-inhibit sa kaso at pagpasa nito kay Reprimanded Justice Bienvenido Reyes. Hindi na yan tinalakay ng desisyon ng Korte Suprema pero binuksan pa rin ito ang daan sa pamamagitan ng pagre-refer ng usapin sa Department of Justice. Kanina, mismo ang tagapagsalita ng Korte Suprema ang naghatid kay Secretary Raul Gonzales ng kopya ng SC decision, mga affidavit at iba pang court records kaugnay sa kontrobersya. Buo na ang 3-man DOJ panel na pamumunuan ni Undersecretary Ernesto Pineda. Pero ang gusto ni Gonzales, palawakin ang investigasyon at wag bastang tumigil sa tangka umanong panunuhol ni De Borja kay Associate Justice Sabio. Aalamin din daw ng DOJ panel kung may natanggap bang pera si Associate Justice Rojas at iba pang maestrado. So if somebody receive money, then that person will be charged of bribery. We will investigate everybody, including Rojas. At kung totoong may tangkangang panunuhol at mapapatunayang naging tulay lang si De Borja, gustong malaman ni Gonzales kung saan nanggaling ang pera. Ayon kay Gonzales, posibleng ipatawag din ang Meralco Chairman and CEO na si Manolo Lopez na matagal na umanong kaibigan ni De Borja. Si Supreme Court Chief Justice Renato Puno naman, nakipagpulong na sa 8 maestrado ng Court of Appeals kanina upang alamin ang kanilang mga planong reforma sa CA. We are going to look at the vulnerable points or in the process of decision making, wherein decision making process can be influenced, can be pressured. Ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. Para maisalba raw ang nasirang pangalan ni Dismissed Court of Appeals Associate Justice Vicente Rojas, hinimok siya ni dating Senate President Vito Salonga na isiwalat na ang kanyang nalalaman sa umano'y suhulan sa Appellate Court. Pero kung ang Philippine Trial Lawyer Association ang tatanungin, huli na raw ang lahat para kay Rojas. Saksi si John Consulta. May tuturing na isang kahihiyan sa hudikatura ang pagkakasiba kay Court of Appeals Associate Justice Vicente Rojas. Pero para kay dating Senate President Jovito Salonga, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa raw linisin ni Rojas ang kanyang pangalan. He should name names. And who are the people who offered the bribe? There is a possibility of redemption for any human being. Paniwala ni Salonga, ang katotohanan lang ang magasalba kay Rojas at magbabangon sa nadungisang imahe ng Court of Appeals. Tumanggi magbigay ng anumang pahayag si Rojas sa GMA News. Pero kung ang grupong Philippine Trial Lawyer Association ang tatanungin, dapat nagsalita na si Rojas nung iniimbestigahan pa lamang ng Korte Suprema ang issue. Baka raw kasi mapahiran pa ng pagdududa ang kanyang mga sasabihin ngayong nailabas na ang desisyon. I think it's too late now because there is already a decision by the Supreme Court. Pero maiilang nabitin sa desisyon ng Korte. Para kay Father Joe Dizon, dapat pinaimbestigahan din ng Korte ang abogado ni First Gentleman Mike Arroyo na si Attorney Jess Santos na di umano'y tumawag sa kapatid ni Justice Sabio na si PCGG Chairman Camilo Sabio kaugnay sa Meralco GSIS case. Isama na rin niya itong si Joe Santos. Kung ano yung talagang naging role niya dito sa whole scandal na ito. Handa naman daw harapin ni PCGG Chairman Camilo Sabio ang posibleng pagkasampa ng disbarment case laban sa kanya. Ni minsan hindi raw niya pinagsisisihan ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid tungkol sa kaso ng Meralco at GSIS. I think it's unthinkable that I should go to jail for what I've done. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nagkontrademanda naman ang GSIS laban sa mga opisyal ng First Philippine Holdings Corporation o FPHC sa Department of Justice. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo, si FPHC Chairman and CEO Oscar Lopez, Meralco Chairman and CEO Manolo Lopez at Eugenio Lopez III. Ayon kay GSIS Legal Counsel Attorney Estrella Alemparo, malicious prosecution ang ginawa ng FPHC dahil walang basehan ang reklamo sa kanila.
Nag-ugat ang kontrademanda sa kasong isinampa ng FPHC kay GSIS President Winston Garcia, Attorney El Amparo at ilang opisyal ng Securities and Exchange Commission sa Ombudsman kaugnay sa umunoy sabwatan hinggil sa cease and desist order para sa proxy votes ng Meralco.